Alam niyo mga kababayan, dapat po siguro tignan ng CIDG nila General Torre or ng NBI or ng palasyo ang mga post ng taong ito. Kasi kung ako po tatanungin niyo, para po sa akin, alarming po yung mga pinopost niya sa social media. Sabi niya dito, nung March 14, Torre is back in Davao City, magtatanim ng mga baril, granada at droga sa mga bahay ng Dutertes. Source, may source daw siya. And look at the reactions, ang daming nagalit. Ayan, and then yung comments, daan-daan, and then na-share siya ng higit 300, no? So, most likely, nakita na to ng daan-daang libong netizen. So, nung March 14 niya nangyari, meron ba tayong nabalitaan related dito sa post ni Maricar? And then on the same day, sabi niya, walang granada, armas o droga sa mga bahay ng Dutertes. Tataniman ni Torre lahat yan para maaresto sila. This is a very heavy accusations, no? Dalawang post yan, nagkaroon ng daan-daang reactions, na-share ng napakadami, and I think more than 1 million or 100,000 na yung nakakita niyan. And ako, naniniwala ako, ito po ay nagdudulot ng galit, no? Lalo-lalo na sa mga supporters ng mga Duterte. Nagalit po talaga sila dito. And nakita ko dun sa post niya, may mga taong nagsugudan or pumunta dun sa bahay ni dating Pangulong Duterte, siguro to barikadahan or humarang sila doon. Ito pa, sabi niya, Davao City, please harangan nyo yung, ayan, nagmura siya, jutang gininang na yan. Ayan, no, nakalagay dito. March 14 yan, no? So, tatlong post nung March 14. So, okay, wala po akong nabalitaan na kahit ano na nangyari nung March 14 patungkol sa sinasabing raid sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Ayun po yung sabi ni Maricar eh. Yun po yung kanyang pinapalabas dito. Yun po yung pagkakaunawa ko. March 14. Ngayon, let's say for example, totoo na magkakaroon ng raid, no? And I believe siguro naman may mga court order yon and dumaan sa legalities. Let's put it that way. Halimbawa, magkakaroon nga ng raid. Tapos may gantong post si Maricar na please harangan nyo yung jutang gininang Torre na yan. In my opinion, this is an attempt to obstruct justice, no? Attempt to para pigilang ma-enforce ng law enforcers yung batas or court order or kung ano pa man. So, pero nevertheless, wala pong nangyaring raid, no? Pero tignan mo yung mga pinopost na Maricar. Ito pa, sabi niya, ayan, jutang ginina mo. Ayan, minumura niya dito ang presidente, mga kababayan. Grabe, no? Walang filter, walang takot. Dapat ito pinapatawag sa TRICOM. Ito, 4 days ago, minura na naman po niya si President Marcos Jr. Tapos ito, 3 days ago, sabi naman niya, iba naman to, tonight or early morning tomorrow, they will arrest Mayor Baste. Source, ayan. Nagkaroon niya ng more than 3,000 reactions or 3,000 reactions, hundreds of comments, and almost 1,000 shares. So, daan-daan libo or milyon-milyon na rin na nakakita nito. At marami na naman pong nagalit siguro kay General Torre, sa kapulisan. At ayan, tignan niyo naman yung reaction, no? Angry reaction. No? So, ito talaga yung nag-i-ignite ng galit. Pero, this post happened 3 days ago. Meron po bang pag-arestong na naganap kay Mayor Baste? Kasi wala po talaga akong nabalitaan. Kung meron pong raid na nangyari sa bahay po ni dating Pangulong Duterte noong March 14, at kung meron pong pag-aresto kay Mayor Baste 3 days ago, i-comment nyo po yung link ng balita dyan sa comment section, titignan ko, no? Baka kasi ako hindi updated pero as far as I know, last time I check, wala pong nangyaring ganyan. So, nagagalit yung mga tao sa mga post ni Maricar, no? Nagagalit hindi dahil galit sila sa post, nagagalit sila because supporters sila ni dating Pangulong Duterte or ng mga Duterte. At itong sinasabi ng Maricar is against sa mga Duterte, no? So, pero hindi naman nangyayari. Ito, nung 3 days ago, ito rin sabi niya, is it true that they are already securing search warrants against all properties, homes of the Dutertes nationwide? O, dito naman, play safe. Nagtatanong siya. Tapos sabi niya, para tanim armas, droga, or anything non-bailable pag nakita? Tapos nagmura. Well, sino ba yung umamin na nagtatanim ng ebidensya at ng intriga? O, ayan. Basahin niyo na lang po. Tapos dito sabi niya, rage against the Marcoses 2 days ago. Ayan, no? So, habang ginagalit niya yung mga supporters ni dating Pangulong Duterte, panin naman siya ng profanity, throw ng profanity, at nagbabato siya ng galit kay President Marcos Jr., no? So,
Anong agenda nito na Maricar? Hindi pa rin ba ito ipapatawag sa TRICOM? At hindi pa rin ba ito titignan ng CIDG? Di ba 3 days ago sinabi niya ipapa-aresto si Mayor Baste? Ito naman 1 day ago. Diyos ko, yun pa rin yung narrative niya. Davao City, protect Baste. Target daw siya, arestuhin tonight, bantayan. Samantalang, ano ba yung post ko kanina? 3 days or 2 days ago? Samantalang sabi niya, 3 days or 2 days ago, aarestuhin nung gabing yon or maaga kinabukasan, aarestuhin si Mayor Baste. Pero walang nangyari. Pero ang daming nagagalit nung nalaman yung post niya. Dahil nagagalit sila dahil ayaw maaresto si Mayor Baste, in my opinion. Ang ginagawa ni Maricar is nagkikreate ng galit sa puso ng kanilang mga supporters. At hindi po tama yan kasi nagre-resulta po yan sa pagrarally ng mga tao at pagkagalit ng mga tao towards the government and towards to persons in authority. Kay General Torre, nagagalit po sila kay General Torre, pero yung mga sinabi ng Maricar, nangyari po ba? Yung raid, yung pag-aresto kay Mayor Baste, at saka yung pag-search sa mga properties, tapos yung sinabi na naman niya pag-aresto kay Mayor Baste, nangyayari po ba? Di po ba hindi naman nangyayari? So may tuturing po ba natin tong fake news, disinformation, na nagre-resulta sa pagkagalit ng mga tao at pag-aaklas, pagrarally, pag-gather, hindi po ba? Tapos yung mga below the belt profanity na binato niya sa Pangulo ngayon, kay President Marcos Jr. Sobrang hindi din nun, ano? Bakit sila ganyan? Kayo mga DDS, hindi nyo ba tinatanong ang sarili nyo na naniniwala kayo at nagagalit kayo, tapos malalaman nyo, hindi naman pala totoo, hindi naman pala nangyari. Hindi ba dapat kino-call out yung mga yan or kinagagalitan nyo or hindi nyo na pinaniniwalaan, umiiwas na kayo kasi hindi naman nagkakatotoo yung mga sinasabi. Pero ginagalit kayo. Hindi nyo ba nare-realize yun na parang pinaglalaroan ng emosyon nyo, ang feelings nyo? Na parang gagamitin kayo, na mag-aklas kayo dahil ginalit kayo gamit ang mga posts or information na hindi verified, hindi confirmed, pero ginalit kayo naman nag-aklas, lumabas, nagalit kayo sa mga otoridad, pero hindi naman totoo yung mga pinaniwalaan nyo, yung naging reason kung bakit kayo nagalit. So hindi nyo ba kino-question ng sarili nyo na dapat pa ba kayong maniwala sa kanila? Dapat pa ba silang suportahan or paniwalaan? Pambihira naman. Kung hanggang ngayon hindi nyo pa rin nare-realize yan, ang problema po ay nasa inyo na. No? Ako naniniwala na yung TRICOM, yung mga congressman doon, dapat tignan nyo po yung mga post nito ni Maricar at ng NBI. Baka gusto nyo pong tignan si IDG, General Torre, or yung Palasyo. Dahil hindi po, para po sa akin hindi po biro yan. Especially yung mga akusasyon niya kay General Torre na magtatanim ng ebidensya. Binanggit naman niya, armas, droga, yung naaalala ko, no? Sobrang bigat na akusasyon nun. Walang takot, no? Paano niya nasabi yun? Hindi po ba? And yung profanity, grabe, no? Walang, tsaka yung parang attempt to obstruct justice na pinabasa ko naman po sa inyo kanina, no? So, ito ba ay, hindi naman ako authority at hindi rin naman ako expert sa law, but in my opinion, practical opinion, hindi po tama yan. Mali po yan dahil pwede yung mag-ignite ng mass gathering, galit sa puso ng mga tao. Ari po itong magresulta sa civil unrest, civil disobedience at pagkakagulo sa ating bansa na maaari makaapekto sa pag-usad ng ating ekonomiya at paglago ng ating turismo. No? So, kayo na lamang po humusga. Salamat po sa panonood. Sana po yung makapag-comment kayo at malike yung video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.